Masayang nagpunta ng kusina si Bianca para ipagluto ang asawa ng magiging hapunan. May kaunti naman siyang nalalaman sa pagluluto, kagaya na lang ng adobo na tinuro niya kay Lindy dati. Pero naisip niyang iba naman ang lulutuin niya. Nakakasawa naman kasi kung puro adobo lang ang nalalaman niya. Agad niyang nilista ang mga kakailanganin niya at binisita ang kitchen ng villa na tinutuluyan nila. Mukhang kompleto naman sa mga pangunahing sahog na kailangan niya ang kusina, kaya sinimulan niya na agad. Isa pa, medyo nag-crave din siya sa sabaw, kaya bulalo ang ihahanda niya. Maswerte naman siya dahil totoong may laman naman talaga ang ref nila dito. Napatingin siya sa wall clock at tamang-tama na 6:00 na ng gabi. Pero nakapagtatakang wala pa rin si Daniel. Nakalimutan pa naman niyang sabihin na may hinanda siyang hapunan ngayon. Pero di ba nga, surprise nga ang gagawin niya? Napailing tuloy siya sa sarili niya. She waited until 7 p.m. nang mag-umpisang kabahan siya. Kaya napalapit siya sa telepono, tatawagan na niya ang katiwala ni Celine. Ang malaman na safe si Daniel ay ikakasaya na niya kahit hindi niya ito makasama sa hapunan ngayong gabi. Agad niyang hinanap sa directory ang phone number ng Manor. She inhaled deep and dialed the phone number. Pagkatapos ng 2 ring ay kaagad may sumagot mula sa kabilang linya. Hello? Good evening? Boses ng babae. Hello po. Si Bianca po ito, asawa po ni Daniel Medrano. Andyan ba siya? Naku ma'am. Kaninang 2:00 pa po umalis si Sir Daniel at si Ma'am Celine. Hindi pa po sila nakababalik. Hindi maipagkakailangan ka ba sa puso ni Bianca? Hindi pa man tapos magsalita ang babae sa kabilang linya, ay tinapos na niya ang tawag. Kinakabahan siya at ayaw na ayaw niya ang pakiramdam na to. Tanghali na nang magising si Bianca. She just checked the time herself sa pamamagitan ng orasan sa dingding. Napahinga siya ng malalim. Simula nung dumating sila nung Lunes, ay napapadalas na tinatanghali na siya ng gising. At may 4 na araw na ring hindi niya nakikita si Daniel. Nagpapasalamat na rin siya dahil talagang masama ang pakiramdam niya. Narinig niyang may inaasikasong proyekto si Daniel kasama si Celine. Pero kahit na, hindi pa rin niya maiwasang mainis dahil para bang wala man lang itong pakialam o paramdam man lang sa kanya. Tatayo na sana siya nang may napakabahong amoy ang nasinghot niya. Malamang ay hindi karne ng baka yun dahil naubos naman niya yun kahit siya lang mag-isa. Ayaw na niyang isipin pa sa paanong paraan niya naubos. Pupungas-pungas na napabangon siya ng higaan at hinanap ang pinanggalingan ng hindi maipaliwanag na amoy. Mabilis na pinihit niya ang pinto pabukas at kitang-kita niya ang kumikislap na mga mata ni Daniel ang agad na sumalubong sa kanya at ang napakabahong amoy na bitbit nito. Hi honey, breakfast in bed? Excited na bati nito sa kanya. He's grinning from ear to ear na para bang wala itong atraso sa kanya. Pinanood niya ang bawat kilos at galaw nito. Hindi niya maipagkakailang mas gumapo si Daniel sa paningin niya simula noong nakalipas na araw na hindi niya ito nakita. Pero pinigilan niya ang sarili at nagkibit balikat. Hanggang sa hindi sinasadyang, kamuntik na siyang mapatakip ng kanyang ilong. Mabuti na lang at napigilan niya ang sarili. Parang agad ay nasira ang umaga niya nang makita ang mga pagkaing dala nito. Garlic shrimp, chorizo, fried rice at special galunggong na favorite niya noon. Pero dahil sa kasalukuyang sitwasyon niya, ay ayaw niya dahil sa napakabaho at malansang amoy. Hanggang sa dumaan sa harap niya ang lalaki, ni hindi man lang niya nagawang bigyan ito ng puwang para makapasok. Ito na mismo ang nagkusang gumawa ng puwang sa pagitan niya para tuluyang makapasok sa loob. Nakangusong napapadyak siya na sinundan si Daniel. Papasok papunta sa mismong kama niya at nilapag doon ang bitbit nitong agahan niya. May 4 na araw na kasing hindi umuwi si Daniel, kaya minarapat niyang dito sa kabilang room magstay. Ayaw niyang mamiss ang lalaki, masasaktan lang siya. Ayaw niyang makaapekto iyon sa pagbubuntis niya. Napatingin siya kay Daniel na abala sa mga pagkaing dala nito. Tuluyan na pala nitong nailatag sa harap niya ang almusal niya, na hindi niya talaga magawang tingnan. Umalingasaw ang amoy sa buong kwarto niya. Ayaw niyang mag-isip ito ng masama, pero gustong-gusto niya na itong paalisin para umayos ulit ang paghihinga niya. Are you okay? Nakakunot ang noong tanong nito. Napansin niyang kanina pa pala ito nakatunghay sa kanya. Hindi niya rin alam kung ilang minuto na ba itong nakatitig sa kanya. Sabay sinalat ang noo niya checking kung mainit ba siya. Bakit hindi niya ginagalaw ang pagkaing dala nito? I heard you're feeling unwell this past few days. I hope you're doing fine now.
I've been counting days para makabalik agad. Napaka-thoughtful na usisa nito sa kanya na nagpatumbling ng puso niya. Pero mabilis niyang kinontra ang sarili at inalis ang kamay nito sa noo niya. Ayaw niyang ma-flutter, pero pinabantayan ba siya nito? Paano nito na lamang nagkasinat siya? Magsasalita na sana siya nang biglang nalanghap niya ang mabahong amoy mula sa shrimps. Nang akmang iduduwal niya na, mabuti nilang at wala sa kanyang atensyon ni Daniel. By the way, eat your breakfast first. Utos nito sa kanya na kinalaki ng mga mata niya. Ako ang nag-prepare niyan lahat. Baka hindi ka nakakain sa tamang oras. Dagdag nito. Sarap lang barahin ni Daniel sa puntong iyon sa utak ni Bianca. 4 na araw na wala siyang balita rito. Heto ito ngayon, aastang parang walang nangyari. Sarcastic na kung sarcastic pero naaasar rin talaga siya sa mga kinikilos nito. Parang hindi nito kasama ang Selena yun. Dinamay pa at sinama pa talaga siya dito. Kung alam niya rin lang, sana noong una pa ay malamang hindi na siya sumama dito. Nakangiting binalingan siya ng tingin ni Daniel. He is wearing his long white sleeve na nakatupi hanggang braso, na mas lalong nagpatingkad sa kakisigan at kagwapuhan nito. No wonder, kahit may asawa na ito ay marami pa rin nagkakagusto dito. Sa namumungay na mga mata, ipiniresenta nito sa harap niya ang pagkaing inaalok nito. Nahiya tuloy siya kung kailan ang sweet-sweet nito at pinaghanda pa siya mismo nito, ay siya namang sama ng pakiramdam niya. Gustong-gusto niya nang pigilan ng paghinga para bumalik sa dati ang sikmura niya. Gusto mo bang subuan kita gaya dati? Concern na usisa nito sa kanya nang hindi siya umiimik. Naalala tuloy niya yung panahon na nagpiknik sila sa farm. Napatakip na talaga siya ng bibig niya. Any moment ay sisikmurain na siya. Naku Daniel, busog pa talaga ako eh. Mamaya ko na lang kakainin yan. Kung gusto mo, iwan mo na lang muna dyan, sa shower lang ako. Saka tinalikuran niya ito agad. Napahilamos tuloy si Daniel sa mukha niya. Para kay Bianca, wala na siyang pake kung ano man ang isipin ni Daniel. Huwag lang mangyaring naduduwal siya sa harapan nito. Lahat ng masasarap na kinain niya kagabi ay naisukan niyang lahat. Di niya talaga kinaya ang mabahong amoy ng shrimps. Matapos niyang mailabas lahat ng kinain niya kagabi, ay hinang-hina siyang bumalik sa silid niya. Kaagad siyang naghanap ng pangpuna sa buong mukha niya. Napahiga siya nang wala sa oras. Nanlalata siya sobra. Ngayon niya lang napagtantong, mahirap talagang magbuntis, lalo na at may pagkasensitive ang pagbubuntis niya. May ilang beses na bigla siyang naduduwal ng walang dahilan. Minsan ang sama-sama din ang pakiramdam niya at madalas ay wala talaga siya sa mood. She's been with all those for the last 4 days. Pasalamat na rin siya na umalis si Daniel. She thinks pregnancy syndrome ang nangyayari sa kanya. Kagaya ngayon, inaantok na naman siya at gusto na lamang niyang humilata buong araw. Madalas na ginagawa niya nitong nagdaang araw. Pero paano si Daniel? Napakurap siya bigla at napatuon ng pansin niya sa chandelier na nandoon sa silid nila. Kailangan niya ring pagtuunan ng pansin si Daniel ngayon na nandito na ito. Hanggang sa maramdaman niya ang sunod-sunod na katok mula sa labas. Hindi siya nagtangkang gumalaw. She stilled. Wala siya sa mood. Ayaw niya ring makita si Daniel. Hanggang sa maramdaman niya ang papalapit na mga yabag ng tao. Lumanghap siya ng hangin at bumangon. Sumandal sa headdress ng malambot na kama niya. What's wrong? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Siguro, kung totoong concern nito sa kanya, malamang ay nagdiriwang na ang puso niya ngayon. Pero hindi eh. He's just concerned dahil sa responsibilities nito sa kanya dahil asawa siya nito. She shouldn't be overwhelmed about it. I'm okay. Tipid na sagot niya. Ayaw niyang matitigan nito sa muka. Masasaktan lang siya. Hindi lang sa kanya si Daniel. Marami itong pinag-uukulan, kung kaya't mas maiging wag na lang siyang magsalita. Hey, gusto mo bang dalhin kita sa doktor? Napakurap at napabaling si Bianca kay Daniel. Ha? Naku, okay lang ako. Ano ka ba? May kailangan ka ba? Dagdag na tanong niya dito at mabilis na umalis sa kama niya. At nagkunwaring maayos lang siya at walang masakit sa kanya. Ayaw niyang maghinala ito na buntis siya. Ayaw niyang makagulo kay Daniel. I'm not used to you like this. Untag nito sa kanya. Tuloy ay nakita niya ang genuine na pagkakasabi niyon sa kanya. Ibig sabihin, totoong nag-aalala nga ito sa kanya. Hindi niya may pagkakailang parang nasira ang puso niya sa tagpong iyon. But the other side of her, saying she has to guard herself from now. Sumakit lang ang ulo ko pero uminom na ako ng gamot. Ano, nag-almusal ka na ba?
Gusto mo ipagluto kita? Napakamot si Daniel sa inasal niya. Parang kanina lang, walang kalatoy-latoy siya magsalita. Pero ngayon, napaka-energetic na niya. Wala sa sariling napakamot sa ulo niya si Daniel. Actually, ano ka ba? Sabihin mo na. Ngayon ka pa ba mahihiya sa akin? With a happy face na sambit niya sa asawa. Kung kinakailangang sabayan niya ang energy nito ay gagawin niya. Huwag lang itong maghinala ng kung ano. Hindi pa siya handang sabihin dito ang sitwasyon niya. Lalong-lalo na ngayon na abala ito sa negosyo niya. Hahanap na lang siya ng ibang pagkakataon. Ilang saglit ay nakita na lang niyang nahila siya ni Daniel papuntang kitchen. Kung ano ang pinaka-inaayawan niya, siya namang struggle sa kanya ngayon. Inaya lang naman siya nitong samahan nitong mag-almusal. May iba't ibang pagkain nakalatag doon. Marami pala itong dalang pagkain mula sa 4 na araw na pagkawala nito. Masasarap naman lahat sa paningin niya. Agad siya nitong pinaghila ng upuan sa malapit nito. Kumain ka na rin, saka wala na yung shrimps. Tura nito nang maupo sila pareho. Napika siya sa sinabi nito at kunwaring inaayos ang kanyang pag-upo. Hindi kaila sa kanya ang biglang pagbilis ng pintig ng puso niya. Baka alam na nito ang pagbubuntis niya. Mahirap sa isang Daniel Medrano ang hindi malaman ng mga bagay-bagay. Kaya nagkunwari siyang kumukuha ng pagkain. Nakita niya ang isang ulam na sa palagay niya ay may kasamang alimango. Wala na talaga siyang choice. Itataya niya na ang huling barahan niya. Huwag lang siyang mapaghinalaan ni Daniel. Ha? Bakit mo pinatapon? Favorite ko pa naman yun. Saka naglagay ng putahing may alimango sa pinggan niya at dahan-dahan iyong hinimay. Ganoon na lang ang pagpipigil niya ng hininga na huwag malanghap ang amoy nito. Hindi niya alam kung anong klaseng pagdurusa ang kakaharapin pa niya ng sandaling iyon. Ang sarap naman ito, sambit niya. Nakita niyang nangislap ang mga mata ni Daniel. Saka binalik na nito ang atensyon sa kinakain nito. Siya namang bilis sa paglagok niya ng orange juice na nagkataong nasa tabi niya. Kamuntik pa siyang mabilaukan dahil binilisan na talaga niyang malunok iyon. Ayaw niyang malasahan ng alimango dahil tiyak na masusuka na naman siya. Ang siyang magiging mitsa ng pagkahuli niya. Grabe, I'm full. Wika ni Bianca. Nagda-diet ka ba? Untag nito sa kanya. Pansin niya ang gana sa pagkain ni Daniel. Hindi niya maipagkakailang mas naging attractive ito ngayon, lalo na at medyo nagkalaman ito. Ha? Pansin ko nga medyo tumataba ka na, Bianca. Saka tinapunan siya nito ng kakaibang tingin. Oo nga eh. Halukip-kip niyang tugon. Kaya pala bilis mong naubos yung juice. May nabasa kasi ako eh. Mabilis ka raw mabubusog kapag umiinom ka ng maraming tubig. Parang ganito. Tukoy niya sa orange juice. Palusot niya, sabay tawa ng mahina. Tumangulang ito bago siya nagpaalam para magbanyo sandali. Kaagad niyang nilakang pinto at naghilamos ng muka. Kaya mo yan, Bianca. Gamitin mo ang mga teknik mo. Kausap niya sa kanyang sarili habang nakaharap sa salamin. Alam niyang mahirap pero hinding-hindi siya magpapatalo. Ilalaban niya ang anak niya. Kakalabas lang niya mula sa banyo nang magsalita si Daniel. Let's have a dinner tonight again. Wow! Naghimala ba ang langit? Wala sa sariling sagot niya. Saka napahinto si Daniel sa ginagawa nitong pagsubo at napatingin sa kanya. Is it too bad to have a dinner with my wife? Seryoso ang pagmumukha nito. Kaya naistatwa siya sandali. Nanatiling nakatayo lamang siya sa gilid nito. Kakatuwang isipin na niyaya siya nitong sabay maghapunan. Well, wala namang bago. Maliban sa bihira talaga silang magkakasabay sa hapunan dahil sa busy nga ito at mabibilang lang kung ilang beses umuwi noon si Daniel sa pamamahay nito. Saka hindi naman kasalanan ni Daniel na kailangan mag-isa niyang uubusin ng karne ng baka. Di naman kasi niya ito nasabihan dahil balak sana niya itong isurprise noon. Pero iba naman ito ngayon. Pinuno muna niya ang baga niya ng hangin bago nagsalita. Wala naman, nagtatanong lang. Alam ko kasi masyado ka namang busy. I'll make sure to find time, okay? Cook the best food you have. Sagot nito bago nagpunas ng bibig at tumayo mula sa hapag. Bago siya nilapitan at kinantala ng masuyong halik sa labi na hindi naman niya napaghandaan. Napakurap siya ng 2 beses nang mapagtantong wala na ito sa harapan niya. Ganoon ito kabilis magnakaw ng halik. Nakakainis, pero bibigyan niya ng chance si Daniel. Agad ay nag-isip siya ng pwede niyang lutuin. Ilang sandali ring nabisi si Bianca sa mga pagkain na iisip niyang lutuin
hanggang sa maisipan niyang kausapin si Aling Martha na siyang tagapangasiwa ng kusina ng buong bahay nila si Lynn. Ito at ang asawa nitong si Mang Raul ang nakakasama niya noong 4 na araw na wala si Daniel. Mababait at palakaibigan naman kasi ang mga ito, kaya hindi siya nababagot sa mga mumunting kwentuhan nila. Palabas na siya ng villa nila nang mamataan niya ang may katabaan na ginang. Nasa tansya niya ay nasa 50 na ang edad. Aling Martha! Tawag niya rito para maagaw ang pansin nito. Ma'am Bianca! Napakurap siya. Ano ka ba Aling Martha? Bianca na lang po. Pagtatama niya rito, napangiti naman ang ginang. Nakakainip po doon sa villa. Dito na lang po muna ako Aling Martha. Nakangiting sagot niya. Nako, pasaway ka talagang bata ka. Okay ka na ba? Kumusta na ang sinat mo? Ay, yun ba? Okay na po ako. Ako pa ba? Aniya habang pinagmamalaki ang maliit na muscle niya. Ay sus, heto magmerienda ka muna. Sa liit ng braso mong yan, baka hindi mo kayanan si Sir Daniel. Sambit nito sabay humagikik ng tawa at may pag-abot ng pagkaing dala nito mula sa bilaong bitbit nito. Kayo talaga Aling Martha. Baka magselo si Mang Raul sa inyo niyan. Pagbibiro niya rito sabay kumagat ng bibingka na nagiging paborito na rin niya simula nung makilala niya ang ginang. Palagi itong may gawang kakanin na masasarap. Asawa ni Aling Martha si Mang Raul at may 15 taon na ang kasalang mga ito. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi sila nabiyayaan ng anak. Aling Martha, paano niyo po napapanatiling masiglang relasyon ninyo ni Mang Raul? Maya-maya ay tanong niya. Ay naku Bianca, dasalan mo lang. Napakunot naman siya. Dasal po? Oo iha, tiyak lahat ng mga kahilingan mo ay tutuparin ng itaas. Napansin niya ang pagngiti ni Aling Martha. Natutuwa ako sa iyo iha, napaka-inosente mo. Kaya siguro mahal na mahal ka ni Sir Daniel. Kamuntik na siyang mapangiwi sa sinabi nito. Kung alam niyo lang Aling Martha, wika niya sa kanyang sarili. Ay nako, iba na lang pong pag-usapan natin. Huwag lang yung mahal-mahal na yan. Teka, saan pala ang punta natin? Pag-iiba niya ng usapan. Pansin niya ritong gayak na gayak ito ngayon. May suot kasi itong sombrero at medyo nakaayos. Ay oo nga pala, mabutit na itanong mo. Abay mamamalengke kami ni Raul ngayon. Malamang naiinis na yon. Inaantay na ako noon. Napangiti naman siya sa sinabi nito. Naantala pa pala ito dahil sa malutong na kwentuhan nila. Ay ganun ho ba? Pwede po bang sumama? Abay oo naman, halika na. At nagmamadali nga silang naglakad. Agad-agad siyang sumunod dito. Isa pa, gusto niya ring makita ang bayan rito. Nakwento rin kasi ni Aling Martha sa kanya na may kalahating oras ang papuntang palengke ng bayan ng San Juan, isang tahimik na bayan sa lalawigan ng Batangas. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Daniel kapag nalaman niyang buntis si Bianca? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.